Isang mag-aaral at tindero si Clinton, o mas kilala sa tawag na Clint, sa isang convenience store sa kanilang syudad. Nag-aaral sa umaga at nagtatrabaho naman sa gabi. Isang taon na lamang at magtatapos na ang binata bilang guro sa isang hindi kilalang paaralan. Bilang panganay ay kailangan ni Clint na magbanat ng buto upang mapag-aral ang kanyang sarili at makapagbigay ng kakaunting pera sa kanyang ina na may iniindang sakit dahil sa katandaan. 8 taong gulang pa lamang si Clint nang iwan sila ng kanyang ama at sumama ito sa ibang babae. Isa rin ang rason na iyon kung bakit hindi pinasok ng binata ang pagkakaroon ng nobya, sa takot na baka matulad lamang siya sa kanyang ina. Nagmahal, ngunit ipinagpalit pa rin sa huli. Isang araw, habang nasa trabaho si Clint, ay nagulat siya nang biglang may lalaking pumasok sa tindahan at nakayuko ito, kahit pa may sombrero naman ito sa ulo. Good evening. May hinahanap po kayo? Tanong ni Clint dito. Tumikim naman ang lalaki na para bang may iniinda itong ubo. Juice. Naghahanap ako ng juice yung pinakamalamig. Tumango naman si Clint, ngunit hindi niya ito binitawan ng tingin. Hindi naman nag-iisip ng masama si Clint dahil base sa pananamit ng lalaki ay mukha itong may kaya sa buhay. May pinagtataguan po ba kayo, sir? May humahabol ba sa inyo? Hindi napigilang usisain ng binata ng mapansing. Lumilingon-lingon sa labas ng tindahan ng naturang lalaki. Wala. Pakibilisan na lang please. Ayokong maiwan ng bus. Sige po, pasensya na po kung marami akong tanong. Ito po 20 pesos lang po lahat. Kaagad na dumukot ng pera ang lalaki at binigay ito kay Clint. Tinanggap naman niyo ng binata at akmang kukuha pa lamang sana ito ng isusukli nang bigla na lamang tumakbo palabas ang customer. Teka, ang sukli ninyo! Sigaw niya habang sinubukang habulin ng lalaki. Ngunit kumaway lamang ito at mabilis na sumakay sa bus. Napailing na lamang si Clint, ngunit unti-unti ring napangiti. Siguro sinadya niya talaga itong wag kunin. Masarap na naman ang ulam ko bukas dahil sa customer na yun. 1,000 rin to, tapos 20 lang ang nakuha. Kapag sinuswerte ka nga naman. Nakangiti niyang wika at bumalik na sa counter. Nag-iisip si Clint ng posibleng bilhin bago umuwi, nang biglang may ilang lalaki na naman ang pumasok sa tindahan. May hinahanap po ba kayo? Tanong ni Clint. Yes, may pumasok ba dito na isang babae? Matangkad pero kanipisan ng katawan, balingkinitan at Hindi pa manatapos ng lalaki ang sinasabi niya, ay tinaas na ni Clint ang isang kamay. Sorry po pero convenience store po itong pinasukan niyo. Tsaka isang customer pa lang pumasok dito at lalaki po siya. Wala pa akong babaeng nakita rito. Tumango naman ang mga ito at nilibot ang paningin sa buong tindahan. Nang mapansin ng mga ito ang CCTV, ay agad nila itong tinuro. CCTV yan, di ba? Pwede bang makita ang na-record niyan minutes ago? Opo, teka lang po ha. Sino ba tong babae na hinahanap nyo? At tila napaka-importante nito sa inyo. Kasi kung isa itong masamang tao ay handa ako makipag-cooperate sa inyo. Pero wala talaga kayong makikita sa CCTV. Dahil wala pa akong naging customer na babae mula nang nag-time in ako. Sorry bro, pero bawal naming sabihin. Sige, wag na lang. Maghahanap na lang kami sa ibang lugar. Baka nasa malapit lamang siya at hindi pa nakakalayo. Pero hindi siya masamang tao. Tara na. Paliwanag ng isang lalaki na nasa pinakalikuran ng mga kasama. Tumango na lamang si Clint at isa-isa nang lumabas ng tindahan ng mga kalalakihan. Napailing na lamang ang binata at agad kumuha ng mop upang linisin ang sahig ng tindahan. Pasalamat kayo, malaki ang tip ko ngayon. Pumasok kayo dito pero wala man lang kayong binili. Bulong niya at sinimula na ang paglilinis. Mabilis na lumipas ang oras. Habang pauwi na si Clint pasado 10:00 ng gabi, ay may nakita siyang isang tindahan na puno ng prutas, kaya naman naisip niyang pumasok muna ron. Nais niyang bilhan ng kanyang ina at mga kapatid dahil alam niyang paborito ng mga ito ang prutas, lalo na ang mansanas. Matapos makapagbayad ay lumabas na siya ng tindahan. Nang makita niya sa hindi kalayuan, ang mga kalalakihan na pumasok sa tindahang pinagtatrabahuhan, ilang oras ang nakalipas. Mukhang hindi pa yata nila nakikita yung babae at hindi sila makakauwi hanggat hindi nila ito nakikita. Kung hindi naman ito masama, bakit hindi sila humingi ng tulong sa mga pulis? Hay, bahala nga kayo dyan at mag-aaral pa ako. Sa isip-isip ni Clint at pinagpatuloy na niya ang paglalakad.
Narating ni Clint ang isang mahabang tulay, saka siya bumaba papunta sa kanilang maliit na kubo. Isa sa mga rason kung bakit porsigido si Clint makapagtapos ng pag-aaral ay upang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya at mailipat niya ang mga ito sa isang magandang bahay. Pag-aari ng gobyerno ang lupa na kanilang tinitirahan at anumang oras ay pwede silang paalisin sa lugar na yon. Huminga ng malalim si Clint at dahan-dahang binuksan ng kawayang pinto. Patay na ang ramparilya na nagsisilbing ilaw nila sa loob, kaya alam niyang tulog na ang mga kasama niya sa bahay. Dahan-dahan siyang humiga at sinindihan ang ilaw upang makapagbasa man lamang ng ilang minuto bago matulog. Hanggang sa hindi na malaya ni Clint na nakatulog na pala siya sa pagbabasa at nagising na lamang siya kinabukasan ng maaga. "Good morning, anak. Kumusta ang trabaho mo kagabi?" Nakangiting tanong sa kanya ng ina nang makita siya. "Masaya, punay, at may tip na naman akong nakuha. 500 punay para sa inyo. Pangulam po natin yan at ikaw na ang bahalang magkasya. May naitabi pa po ako rito, pero gagamitin ko tumamaya sa paaralan." Sagot ni Clint sabay lahad ng pera. "Huwag na, iho. Maglalabada naman ako ngayon kaya okay lang. Itago mo na lamang yan para may magamit ka." "Kayo na lamang po ang magtago, nay, at baka maubos ko pa. Ipunin nyo na lamang yan para may magamit tayo kapag kailangan natin ng pera." Dahan-dahang tumango ang ginang at napayakap sa anak. "Napakabuti mong bata, iho. Hindi ako nagsisisi na iluwal ka sa mundong ito kahit pa iniwan tayo ng tatay mo. Mag-aral ka lamang ng mabuti upang makaahon tayo sa kahirapan." "Opo, nay. Mag-aaral po ako ng mabuti upang makaahon tayo sa kahirapan." Naluluhang umiti ang ginang at hinilikan sa noo si Clint. Napangiti naman ang binata dahil tila nawala ang lahat ng kanyang pagod na nararamdaman dahil sa yakap at halik ng kanyang ina. Naglalakad lamang si Clint papuntang paaralan upang walang mailabas na pera. Pagdating doon ay nagsimula ng mag-aral ang binata dahil desidido siyang makakuha ng mataas na marka sa huling taong pag-aaral. Samantalang sa kabilang banda naman ay si Zoe na nagtatago sa kubeta ng kanyang paaralan. Nagpupumilit sumiksik ang dalaga, wag lamang siyang makita ng kanyang admirer sa oras na yon. "Nasaan ang babaeng yun? Zoe, hindi ka habang buhay makakapagtago sa akin dahil magiging asawa rin kita pagkatapos nating mag-aral." Narinig niyang wika ng lalaking kanyang pinagtataguan. Napasinghap si Zoe at lalong niyuko ang ulo niya sa takot na makita siya nito. "Bakit mo ba ito ginagawa, Zoe? Gwapo naman ako ah. Mayaman rin katulad mo at magkaibigan ng mga magulang natin. Anong mali sa akin? Bakit ayaw na ayaw mo ko?" Wika pa nito at napairap na lamang si Zoe. Nang marinig ng dalaga ang papalayo nitong yapak, ay saka pa lamang siya lumabas ng kubeta. "Goodness! Baliw na yata yung lalaking yun. Tinatanong pa talaga niya kung bakit ayaw ko sa kanya at bakit ako nagtatago. Hello! Hindi kita gusto. Period." Inis niyang wika at pinagbagang suot na saya. Bumalik na siya sa kanyang classroom at agad na nag-aral. Isang SEM na lamang at magtatapos na rin si Zoe sa pag-aaral ng business management. Nag-iisang anak ang dalaga ng isa sa mga successful na negosyante sa kanilang lugar. Wala rin siyang naging kasintahan magpahanggang ngayon. Kaya naman nakadama ng takot ang kanyang ama at ina na baka tumanda siyang dalaga. At dahil dito ay kung kani-kanino na lamang siya pinapakilala ng Don at Donya. Lahat ng iyon ay natakasan ni Zoe, pero hindi kay Ray. Isang masugid na manliligaw niya si Ray, kahit ilang beses na itong binasted ng dalaga. Magkaibigan ng kani-kanilang magulang, kaya malakas ang loob ng binata. Napakasalan siya nito sa ayaw at sa gusto niya. Lumipas ang ilang oras, ay dahan-dahang tumingin si Zoe sa hallway ng paaralan, sa takot na baka makita muli si Ray. Napailing si Zoe nang makitang wala si Ray sa hallway, pero naroon naman ang mga alipores nito. Kailan kaya ako titigilan ng mga lalaking to? Hindi ba sila napapagod sa kakasunod sa utos ng pangit na Ray na yun? Buti na lang talaga dala ko ang mga gamit ko. Buti na lang matatapos na ang taon. Maluloka ako dito kapag patuloy pa ako mag-aaral sa paaralang to. Bulong ni Zoe at mabilis na pumasok pabalik sa classroom at agad na kinuha ang mga gamit na nasa kanyang bag. Isang taon na mula nang matutunan ni Zoe na magpalit ng anyo. Tuwing makikita niya si Ray, nais niyang takasan ito. Mula sa suot na paldang uniform, ay pinalitan nito ni Zoe ng isang panlalaking jogging pants at maluwag na t-shirt
Ang kanyang sapatos na pambabae naman ay pinalitan niya ng rubber shoes na panlalaki. Suot ang itim na cup ay mabilis siyang lumabas ng classroom at nakayukong nilampasan ng grupong naghihintay sa kanya. Nakahinga naman ng maluwag si Zoe nang maramdamang nakalayo na siya sa mga alipores ni Ray at nagtatakbo na lamang siya paalis ng paaralan. Dumaan muna sa eskinita si Zoe bago pumasok sa isang convenience store. Samantalang nakayuko lamang si Clint ng mga oras na yun dahil may tinitignan siya nang biglang tumikhim ang boses ng isang lalaki. Isang juice nga po, pareho lang nung kahapon, please. Kaagad nagtaas ng tingin si Clint at nagulat siya nang makita ang customer. Ikaw po pala sir, kayo yung customer kahapon di ba? Yung sukli niyo po na iwan niyo. Yes, ako nga. Sa'yo na yun, tip ko na yun sa'yo dahil hindi mo ako sinumbong sa mga pangit na naghahanap sa akin. Po, pero babae po ang hinahanap nila. Takang napatingin si Clint sa customer, ngunit nagulat na lamang siya na unti-unti itong nagtaas ng tingin at binaba ang suot nitong sombrero. Babae po ako sir, nagpapanggap lang akong lalaki. Nais ko lang matakasan yung mga pangit na naghahanap sa akin. Huwag mo sana akong isumbong sa kanila. Babae ka? Akala ko talaga'y lalaki ka. Kung nagkataon baka nasabi ko na sa mga lalaki na yun na pumasok ka nga dito. Pero bakit ka nga pala nila hinahanap? Takang tanong ni Clint dito. Hindi siya makapaniwala sa mga oras na yun. Nais niyang matawa sa kaharap, pero nahihiya naman siya sa ganda nito. Tumawa ng marahan ng dalaga, ngunit sabay silang napasinghap nang makita sa hindi kalayuan ng isang grupo ng kalalakihan. They're here! Oh my God! Itago mo ako please! Ayokong makita nila ako at baka ano pang gawin nila sa akin. Pakiusap ni Zoe at nagmamadaling pumasok sa counter ni Clint at agad na nagtago sa ilalim. Hindi na nakasagot si Clint dahil nakapasok na ang grupo at lumingon-lingon muli sa paligid. Kayo po ulit, may hinahanap po ba kayo? Utal na tanong ng binata. Lumapit ang isang lalaki at ngumiti kay Clint. I'm Ray. Pasensya ka na bro pero hinahanap ko muli ang babaeng para sa akin. Wala ka bang nakita na babaeng pumasok dito? Sorry pero wala eh. Baka wala dito ang babaeng hinahanap nyo. Lalo pat may bus na kakaalis lamang ngayon. Ganun ba? Sige, salamat. Sa oras na may pumasok na babae dito ay tanungin mo ang pangalan. Zoe Ramirez ang babaeng hinahanap ko, okay? May tip ka sa akin kapag may tuturo mo sa akin kung saan siya pumunta. Tumango na lamang si Clint upang umalis na ang mga ito. Maya-maya pa'y kinalabit na ni Clint ang dalagang nagtatago upang ipaalam na wala ng mga kalalakihan. Nakahinga ng maluwag si Zoe at inubos ang isang juice na nakita lamang niya sa counter. Thank you. Nakatakas na naman ako sa mga lalaking yun. Saad ni Chloe at binigyan muli ng 1,000 si Clint. Ma'am, pakihintay na lamang po ng sukli at baka makalimutan nyo na naman po. Natawa si Zoe sabay iling. Sa'yo na yan. Pasensya na kung nadamay ka pa sa kalokohan namin. Kailangan ko lang talagang magtago para maramdaman ni Ray na hindi ko siya type. Sige po ma'am, naiintindihan ko po kayo. Zoe, call me Zoe. Estudyante pa lang ako kaya wag mo akong imam. Nga pala, pwede bang tumambay dito? Hindi pa po kayo uuwi. Baka hanapin kayo sa inyo. Nako, hindi yun. Busy ang mommy at daddy ko sa kumpanya. At busy rin sila sa paghahanap ng lalaki mapapangasawa ko. Nako, ang bata niyo pa po para mag-asawa, Ma'am Zoe. Zoe na lang kasi. Tsaka tama ka. Bata pa ako para sa ganyan pero itong mga magulang ko sobrang excited ata. Tumango na lamang si Clint at ngumiti ng tipid sa dalaga. Maswerte pa rin kayo dahil yan lamang ang problema ninyo. Mabilis lang yung masolusyonan. Naku, yan ka nagkakamali. Ano nga palang itatawag ko sa'yo? Clint na lang, Zoe. Mukhang magkaedad lang naman tayo. Okay, Clint. Patambay ako dito Uuwi rin ako kapag magsasarado ka na ng tindahan. Hindi ito magsasarado, Zoe. 24/7 kasi itong pinasukan ko. Okay, uwi ako kapag uuwi ka na rin. Pwede na ba yun? Walang nagawa si Clint kundi pagbigyan si Zoe. Ayaw niya namang maging bastos dito, lalo pat binigyan na naman siya ng malaking tip nito. Kung ano-ano na lamang ang kinakain ng dalaga hanggang sa sumapit na ang 10:00 ng gabi. Mabilis na tumayo si Zoe nang makita niyang palabas na ng counter si Clint, bit-bit ang bag nito. Uuwi na tayo? Tanong ni Zoe. Oo. Saan nga pala kita ihahatid? Maghihintay ka ba ng bus? Tanong ng binata.
Bakit? Hindi ka ba sasakay? Taga saan ka ba, Clint? Dyan lang sa unahan. Mauna ka nang umuwi at maglalakad lamang ako. Madadaanan lang ba ng bus ang bahay niyo? Sumakay ka na at ako nang magbabayad. Napalunok si Clint ng mga oras na yon. Nagugustuhan niya ang pagiging mabait ng bagong kakilala. Pero nahihiya siyang malaman nito ang kalagayan ng buhay niya. Naku, wag na Zoe. Sanay na akong maglakad. Siguro naman magkikita pa tayo bukas at baka magtago ka na naman dito kapag hinanap ka na naman nila. Tumawa ng marahan si Zoe at nagsimula na siyang maglakad palabas ng tindahan. Alam mo, masaya akong nakilala kita. Alam mo bang hindi ako pala kaibigan? Lalo na sa mga lalaki. Tsaka all-girls school ako pumapasok. Tapos katabi naman namin ang boys school. Talaga? Pero bakit ka nagtatago kay Ray? Kung hindi naman pala kayo parehas ng paaralang pinapasukan. Hello, may kapit kasi ang mokong na yun. Kaya labas-masok sa paaralan. But anyway, magaan ang loob ko sa'yo kaya nais kong maging kaibigan kita. Pwede ba yon, Clint? Napaiwas ng tingin si Clint dahil naliliit siya sa kanyang sarili. Bihira lamang siya makipag-usap sa mga kagaya ni Zoe. Nahihiya rin siyang makipagkaibigan kahit pa sinasabi ng nakararami na may hitsura siya. Napansin ni Zoe na hindi makapagdesisyon si Clint kaya hinawakan niya ito sa damit. Uy Clint, ayaw mo ba? Naku naman, mukhang mababasted ata ako sa unang pagkakataon. Pasensya ka na at hindi talaga ako pala kaibigan. Hindi ko kasi alam kung anong unang sasabihin in case na gusto kong maging kaibigan yung tao. Bigla namang nalungkot ang boses ni Zoe at agad namang kinabahan si Clint. Naku, hindi Zoe, may iniisip lang ako. Pero pwede kaya tayo maging magkaibigan? Nakikita mo namang hindi ako mayaman katulad mo. Lahat ng perang napupunta sa akin ay pinaghihirapan ko, Zoe. Hindi ka ba mahihiyang maging kaibigan ako? Biglang umaliwalas ang mukha ng dalaga at ngumiti. Nope, hindi ako mahihiya. Lalo na't alam kong mabuti kang tao. Hindi naman porket may kaya kami ay wala kaming karapatang magkaroon ng kaibigang tulad mo. Tao lang din kami at kumakain ng kahit na ano. Biglang nakadama ng tuwa ang puso ni Clint at agad na nag-iwas ng tingin. Malayo pa lamang ang bus ay nakita niya na ito, kaya tumingin siyang muli kay Zoe. Okay, kaibigan mo na ako simula ngayon at ganoon din ako. May bus nang paparating, parahin ko na ha? Yes, sige parahin mo na at makauwi na ako. Babalik ako bukas ng 4 p.m. sa store ha? Salamat Clint and nice talking to you. Masayang wika ni Zoe at sakto namang huminto na ang bus sa kanilang harapan. Natatawa na lamang si Clint at kumaway na sa dalaga. Ilang saglit pa'y umalis na ang bus at naiwan siya. Biglang naglaho ang ngiti ni Clint nang mawala sa kanyang paningin ng sasakyan at nagsimula na siyang maglakad. Masaya siyang naging ina ang kanyang pobreng nanay, pero minsan ay pumapasok din sa kanyang isipan na sana ay pinanganak siyang mayaman upang hindi mahihiyang makipagkaibigan sa kahit na sino man. Huminga na lamang ng malalim ang binata at binilisan ang paglalakad dahil inaantok na siya. Pagdating ng bahay ay agad na naligo si Clint at agad ring nakatulog. Samantalang si Zoe naman ay hindi mawala-wala ang ngiti sa labi habang nakahiga sa kama. Natutuwa siya tuwing naaalala niya ang pag-uusap nila ni Clint. Masaya siya dahil sa unang pagkakataon ay nagkaroon siya ng kaibigang lalaki at siya pa ang unang nakipagkaibigan dito. Hindi niya tuloy napansin ng kanyang ama at ina na nakapasok na pala sa loob ng kanyang kwarto. Nagkamabutihan na ba kayo ni Ray anak? At tila tuwang-tuwa ka riyan? Tanong ng Don na kinagulat ni Zoe. Dad? Mom? Kanina pa kayo dyan? Yes, iha. Kinakatok namin ang pinto mo pero hindi ka naman sumasagot. Nang pumasok naman kami ay nariyan ka lang at nakahiga habang hindi mawala-wala ang ngiti sa labi. Kayo na ba ni Ray? Ani ng Don. Biglang napangiwi si Zoe, sabay irap sa kawalan. Stop mentioning his name, Dad. Ayokong marinig ang pangalan nun at nakakasuka. Talaga? Kung ganon, hindi pa kayo nagkakamabutihan ng batang yun. Bakit kasi sabi niya nagkikita naman daw kayo araw-araw? Hello? In his dreams, Daddy. Kahit kailan hindi ko siya magugustuhan dahil hindi ang tulad niya ang type ko, no? Tsaka, Dad, masyado pa akong bata para isipin ang mga bagay na yan. Napailing ang mag-asawa, ngunit ngumiti rin naman kaagad. Okay, fine, iha. Pero bakit nga ba? Nakangiti ka kanina pa. Oh, kasi po, Dad. Halos araw-araw po akong nagtatago sa mokong na rin na yan. So one time, pumasok ako sa isang convenience store at may nakilala akong lalaki. He's kind, handsome and simple po.
Naging kaibigan ko siya ngayong gabi lamang. Tinulungan niya ako magtago nang pumasok si Ray sa tindahan kasama ang mga alipores niya. What? Paano kung masamang tao pala yun, Iha? Hindi natin kilala ang mga tao sa paligid natin. Baka nahalata niyang mayaman ka, kaya siya nakipagkaibigan sa'yo. Bulalas ng Don. Honey, huwag ka namang masyadong mag-isip ng masama sa kapwa mo. Baka nakakalimutan mong, galing din ako sa hirap at guminhawa lamang ang buhay ko na maging asawa na kita. Sinasabi mo bang kaya kita pinakasalan ay dahil mayaman ka? Malumanay na tugon ng Donya. Napatigil naman ang Don at huminga ng malalim. Ha, sorry sweetheart. Hindi ko napansin na masyado na pala akong OA. Pero totoo bang mabait na lalaki itong naging kaibigan mo, anak? It's a big deal for us kasi unang kaibigan mo ito. Even Ray cannot list you, my dear. Dad, relax please. He's just a friend of mine. Tsaka magaan po ang pakiramdam ko sa kanya. I can assure you na hindi pera ang habol niya sa akin. I even offered him a ride. Pero ayaw niya at nais niyang maglakad pa uwi dahil yun daw ang nakasanayan niya. I wanna meet him, Zoe. Mukhang mabait na lalaki ang nakilala mo this time. Ngiting wika ng Donya na kinangiti na rin ni Zoe. Teka, you mean honey, hindi mabait na bata si Ray? Ray is a son of my best friend. Sambit naman ng Don. Honey, please. Wala akong sinabi na ganyan. Let's celebrate na lang na sa wakas ay may kaibigan ang anak natin. Huwag nating ipilit si Ray kung ayaw naman ng anak natin sa kanya. I love you, Mommy. You're the best. Ngiting wika pa ni Zoe at kinindatan pa ang ina. Teka, paano naman ako anak? Wala bang I love you dyan? Maktol ng Don na kinatawa naman ang mag-ina. Masayang nagpahinga si Zoe ng gabing iyon. Masaya siyang makitang masaya ang kanyang mga magulang para sa kanya. Hindi tuloy siya makapaghintay na makausap muli ang bago niyang kaibigan at ipakilala sa kanyang magulang. Kinabukasan ay pababa pa lamang si Zoe sa kanyang kwarto nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Napairap siya nang makilala ang boses ni Ray na nasa sala ng kanilang bahay. Alam niyang siyang hinihintay nito at sasabay ito papuntang paaralan. Nang makita siya ni Ray, ay kaagad itong tumayo sa pagkakaupo at hinintay siyang makababa. Good morning, Zoe. Sabay na tayo papuntang school. I've been waiting for you since 6 a.m. Sa takot na baka nakaalis ka na. Ani Ray. Hindi ako papasok, Ray. Mauna ka na. Simple niyang wika dahil ayaw niya namang bastusin ito. What? Pero may pasok tayo ngayon, hindi ba? Yes, pero tinatamad akong pumasok. Kaya ikaw na muna ang umalis. Ganun ba? I can stay here then. Nais lang kitang makausap. Napahinga ng malalim si Zoe at pilit pinakalma ang kanyang sarili. Ray, please. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? Hindi mo man lang ba nararamdaman na ayaw kong makausap o makita ka? Hindi ko alam kung martir ka ba, pero sa daming nanligaw sa akin, ikaw lang ang hindi pa natatapos. Tila napahiya naman ang lalaki at tipid itong humiti. Bad mood ka yata ngayon. Babalik na lamang ako sa susunod na araw. Magpahinga ka na lang muna, Zoe. Aalis na ako. Nagmamadaling lumabas ng bahay ang binata at tuluyan ang napailing si Zoe. Tinignan niya sa bintana kung nakaalis na ba talaga si Ray. Pero napailing siyang makitang nasa labas lamang ito at naghihintay sa kanya. Nawala na ng gana si Zoe na pumasok ng araw na yon dahil sa kakulitan ni Ray. Pinalipas na lamang ni Zoe ang buong araw na nasa silid lamang siya. Nanonood ng palabas at naglaro sa kanyang computer set. Samantalang si Clint naman ay patingin-tingin pa rin sa labas ng tindahan. Nagbabaka sakaling makita niya si Zoe. Nagtataka siya kung bakit alas 5 na ng hapon ay hindi pa rin dumarating ang dalaga at wala ring naghanap na grupo ng mga kalalakihan ng oras na yon. Mukhang hindi na yata yung nagtatago. Mukhang tinigilan na yata siya ni Ray. Sa isip-isip ni Clint at pinagpatuloy ang ginagawa. Ilang araw ding hindi nakadalaw si Zoe sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Clint at lalo itong pinagtaka ng binata. Ikinasal na kaya yun? Mag-iisang linggo na. Ano kayang nangyari sa kanya? Maya-maya pa'y hindi niya napansin ang pagpasok ng isang customer. Hello, customer here. Wika nito na kinagulat ng binata. Oh, sorry po ma'am. Zoe? Tumawa naman si Zoe, nakakapasok lamang sa tindahan at nilibot ang paningin dito. Miss me? Kasi ako na-miss kita eh. Hi, it's been a week mula nang hindi ako nakabisita rito. Correction, Zoe. Days pa lang.
Napatigil ang dalaga. Maya-maya pa'y sabay silang natawa. Ikaw talaga? Para namang hindi mo ako na-miss. Kumusta ka naman dito? Natatawa pang tanong ni Zoe at agad kumuha ng maiinom. Malungkot, wala na kasing nag-iiwan ng sukli dito. Biro naman ni Clint kaya lalong napatawa si Zoe. Maya-maya pa'y tumigil na sila sa kakatawa at naging seryoso naman si Clint. Ang totoo nag-alala ako sa'yo Zoe. Akala ko kasi kung ano nang nangyari sa'yo, kaya hindi ka na napapadaan dito. Akala ko rin sinugot mo na si Ray dahil hindi na rin siya nagpupunta rito para hanapin ka. Totoo? Nako, imposibleng mangyari yon Clint. Ilista mo muna tong kinakain ko ha. Tatambay muna ako rito. Napailing na lamang si Clint at hinayaan ng dalaga na manatili sa tindahan kung kailan niya gugustuhin. Ngunit lihim na napapangiti si Clint dahil nakita niya muli si Zoe ng araw na yon. Tila pa naglaho lahat ng pag-aalala at pagtataka sa kanyang puso dahil nasa harapan na niya ang dalaga. Lumipas ang bawat araw ay naging tambayan na ni Zoe ang convenience store pagkatapos ng klase. Naging mas malapit palalo silang dalawa. Kaya naman hindi na tinatanggap ni Clint ang malalaking tip na iniiwan ng dalaga. Kusa niya itong nilalagay sa bulsa ni Zoe tuwing ayaw nitong tanggapin ang sukli. Hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos ni Clint. Nagulat siya nang magpunta ang kaibigan niya sa kanyang paaralan. Zoe, bakit ka narito? Bulalas ni Clint at hindi maiwasang magtaka. Of course, mamayang hapon pa naman ang graduation ko kaya okay lang. Ito, para sa'yo. Congratulations sa atin. Masayang sagot ni Zoe at agad na binigay ang isang regalo na alam niyang magugustuhan ng binata. Ano to? Tsaka hindi mo kailangan magbigay ng regalo sa akin, Zoe. Nakakahiya at ako tong lalaki pero wala man lang ako maibigay sa'yo. Huwag ka nang mahiya, Clint. At wala naman akong kailangan. Pero yung nasa kamay mo ay sobrang makakatulong sa'yo. Pasensya ka na at yan lang ang kaya ko ngayon. Naningkit ang mga mata ni Clint at hindi na napigilan ng sarili na buksan ang isang maliit na kahon. Iniisip niya na baka singsing ang regalo ng kanyang kaibigan, pero agad niya ito iwinaksi sa kanyang isipan. Alam ni Clint na may lihim siyang nararamdaman para sa dalaga, pero wala siyang balak na sabihin ito. Dahil alam din niyang malabo siyang magustuhan ni Zoe. Samantalang hindi naman mawala ang ngiti sa labi ni Zoe habang binubuksan ni Clint ang kanyang hinandang regalo. Nang tuluyan na itong mabuksan, ay napahalakak na lamang si Zoe nang makita ang reaksyon ni Clint. Nagustuhan mo ba? Masayang tanong ni Zoe sa binata na nakatulala. Hindi naman nakasagot si Clint at pumarada na sa likuran nito ang isang brand new na motor. Surprised? Saad pang muli ni Zoe. Zoe naman, hindi ko matatanggap to. Ang mahal nito, Zoe. Tsaka saan ka kumukuha ng pera kung nag-aaral ka pa naman? Utal na wika ni Clint at hindi pa rin makapaniwala sa hawak-hawak na susi at sa motor na nasa kanyang likuran. Naglaho naman ang ngiti ni Zoe at napalitan ng seryosong muka. Ito naman, syempre pinag-ipunan ko yan. Saksi kasi ako sa pagod mo araw-araw na paglalakad paaralan man o trabaho. Pero Zoe, masyado naman tong mahal. Alam ba ito ng mga magulang mo? Baka kung anong isipin nila sa akin. Zoe, hindi kita kinaibigan dahil may kaya ka. Alam mo yan. Tumawa si Zoe sa oras na yon at hinawakan ng kamay ni Clint. Napaiwas naman ang tingin ng binata dahil nakaramdam siya ng kuryente nang maglapat ang kanilang balat. Don't worry, pera ko naman ang ginastos ko dyan. Nais ko maging special sa'yo ang araw na to, Clint. Ikaw lang kaibigan ko, kaya deserve mo yan. Tsaka nais kitang imbitahan mamayang gabi sa bahay namin dahil matagal na akong kinukulit ni Mommy tungkol sa'yo. Ha? Kilala nila ako? Well, nasabi ko na kasi sa kanila na may kaibigan na rin ako sa wakas. And take note, lalaki pa. Malaking achievement to para sa akin. Napalunok na lamang sa sariling laway si Clint at sinauli ang hawak na susi. Hindi ko matatanggap ang regalo mo, Zoe. Sorry pero mukhang mali atang tumanggap ng regalo. Lalong-lalo na dahil napakamahal nito. Nagulat si Zoe at unting-unting nag-iwas ng tingin. Ayaw mo talaga? Sige, ibabalik ko na lang yan sa pinagbilhan ko. Wala naman akong balak na singilin ka dyan sa ginastos ko eh. Nais ko lang naman na makatulong sa nag-iisa kong kaibigan. Alam ko naman na kaya mong bumili niyan pagdating ng panahon. Pero mas liligaya ako kapag nakita kang nakasakay ng motor at galing pa sa akin. Napailing si Clint dahil ramdam niyang nasasaktan ng dalaga ng mga oras na yon.
Look, Zoe, ganito kasi yun. Hindi pa man natapos ni Clint ang sasabihin niya, ay nagtaas na ng isang kamay si Zoe. Senyales na tumigil na siya. Fine then, naiintindihan ko. Ayaw mong tanggapin ng regalo ko? Okay, it's fine with me. Aalis na ako at maghahanda pa ako para sa graduation ko. Kaagad na tumalikod si Zoe at hindi na muling lumingon pa kay Clint. Tila bumigat naman ang pakiramdam ng binata nang makitang lumalayo sa kanya ang babaeng lihim niyang nagugustuhan. Isang tapik sa balikat ang naramdaman ng binata at tipid siyang napangiti nang makita ang kanyang ina. Uuwi na po ba tayo, Nay? Saan mo gustong kumain? Huminga ng malalim ang kanyang ina at malungkot nang umiti. Hindi ko alam na may kaibigan ka palang babae, anak, at mayaman pa base sa pananamit niya. Plano ko sanang ipakilala sa inyo, Nay, sa tamang panahon. Hindi ko naman alam na pupunta siya rito ngayon at may daladala pang regalo. Sa nakikita ko, iho, ay nasaktan mo siya. Alam mo ba kung saan siya nag-aaral? Humingi ka na lamang ng paumanhin at sabihin mong hindi kita pinalaki na tumatanggap ng regalo na ganoon kamahal. Tumango na lamang ang binata bilang sagot sa sinabi ng kanyang ina. Makalipas ang ilang minuto, ay dumiretso sa isang hindi kamahalang restaurant si Clint, kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Natutuwa naman siyang makitang masaya ang pamilya dahil minsan lamang sila makapunta sa ganoong lugar. Hinawakan ni Clint ang kamay ng kanyang ina dahil nakita niya itong naiiyak habang pinagmamasdan ng mga pagkain na nasa ibabaw ng kanilang mesa. Hayaan mo, Nay, at mas masarap pa dyan ang kakainin natin sa oras na makapag-apply na ako ng magandang trabaho. Pagsisikapan ko pong makapag-ipon ng pera para makakuha agad ako ng lisensya. Dadalhin ko kayo sa isang mamahaling restaurant sa unang sweldo ko sa trabaho. Ikaw naman, anak, masaya lamang ako dahil nakikita kong unti-unti ka nang umaahon sa hirap. Pasensya ka na kung ni minsan ay hindi ko kayo madala sa ganitong lugar. Sadyang kapos lamang ako sa gamot pa lang. Nay, ang kalusugan ninyong importante sa aming magkakapatid. Hayaan niyo at gagawin ko ang lahat makapagtapos rin sila ng pag-aaral. Kapit lang po, Nay, at sama-sama po tayo makakaahon sa hirap. Tumango na lamang ang ginang at hindi napigilan ng sariling yakapin ng anak. Natatawa na lamang ang binata dahil yumakap rin sa kanya ang dalawa pa niyang kapatid. Habang kumakain ay hindi mapigilan ni Clint na hindi isipin si Zoe. Alam niyang nagtatampo sa kanya ngayon ng kaibigan dahil tila napahiya ito nang hindi niya tinanggap ang regalo nito. Lihim siyang napailing nang mapansing nasa kanyang bulsa ang susi, pero naiwan naman sa paaralan ng motor. Nang matapos na silang kumain, ay agad na nagtungo sa paaralan ng binata upang kunin iyon. Pagdating doon ay agad siyang sumakay dito. Marunong kaya ako nito? Automatic naman to kaya okay lang. Marunong naman akong magbike. Bulong niya at pinaandar na ito. Maya-maya pa'y narating ni Clint ang paaralan ni Zoe. Napalunok siya nang makita ang mga nakaparadang mamahaling sasakyan sa labas pa lamang ng paaralan. Nalilito tuloy ang binata kung saan niya ipaparada ang bagong bili na motor dahil puro sasakyan ang kanyang nakikita. Mabuti na lamang at may isang gwardiya na lumapit sa kanya at tinuro nito kung saan siya dapat mag-park. Namamawis na ang kamay ni Clint sa mga oras na yon dahil kinakabahan siya sa posibleng mangyari. Alam niyang mabait ang kanyang kaibigang si Zoe pero hindi pa niya kilala ang mga magulang ng dalaga. Huminga ng malalim si Clint at agad na pumasok sa loob. Palinga-linga siya at nagbabaka sakaling makita si Zoe sa dami ng mga estudyante sa loob. Naghanap ng mauupuan ng binata dahil hindi niya pa rin makita si Zoe. Pinagtitinginan pa siya ng mga estudyante pero hindi niya ito pinapansin. Maya-maya ay nagulat siya dahil may isang ginang na lumapit sa kanya. Hi, iho. Ikaw ba si Clint? Malumani na tanong nito. Opo, ma'am. Sino po sila? Ngumiti ang ginang at lumingon ito sa likuran na para bang may hinahanap. Hinahanap mo ba si Zoe? Nasa unahan pa siya, iho. Pinapunta niya ako rito dahil narito ka raw. Nice to finally meet you, Clint. Mami, ako ni Zoe. Mabilis na napatayo si Clint at kaagad yumuko sa ginang. Pasensya na po kayo, ma'am. Hindi ko po kayo nakilala kaagad. Ako po pala si Clint, kaibigan po ni Zoe. Tumawa ng mahina ang ginang. Huwag ka nang mahiya sa akin. Kilala ka namin kahit ngayon lamang tayo nagkita. Hintayin na lamang nating matapos si Zoe, okay? Sumama ka na rin sa bahay namin pagkatapos dahil magluluto ako ng para sa atin.
Nahihiyang ngumiti si Clint at tumango sa ginang. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Tita, call me Tita Iho. Hindi ka na iba sa amin ng anak ko. Babalik na muna ako sa upuan ko, ha? Nag-text lang kasi sa akin si Zoe na puntahan ka. Hintayin mo kami dito. Napatungo na lamang si Clint at pasimpleng tumingin sa unahan at nakita nga niya ang dalaga. Nakangiti na si Zoe sa kanya, kaya lihim siyang nakahinga ng maluwag. Habang inaantay ang kaibigan niya, ay naisip niyang lumabas na muna at maghanap ng pwedeng iregalo sa dalaga. Balak niyang bilhan ng bulaklak si Zoe para naman makabawi siya rito. Pero sa kasamaang palad ay wala siyang mahanap na tindahan. Maya-maya pa ay nakita ni Clint ang isang tindahan na puno ng prutas at napangiti siya sa kanyang naisip. Mukhang hindi bulaklak ang maibibigay ko sa iyo, Zoe. Okay lang para maiba naman. Bulong niya at nagmamadali ng lumapit sa tindahan. Bumili ng isang basket na puno ng prutas si Clint at nilagyan ito ng mensahe para kay Zoe. Isang simpleng congratulations lamang ang sinulat ni Clint at agad rin siyang bumalik sa paaralan. Isang oras na ang nakalipas at natapos na rin ang seremonya. Hindi mawala-wala ang ngiti ni Clint nang makita niya kung gaano kasaya ang babaeng lihim niyang nagugustuhan. Ilang sandali pa ay nakita na niyang papalapit si Zoe sa kanya habang daladala ang regalo at bulaklak na bigay mismo ng mga magulang nito. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakalapit si Zoe, ay bigla itong niyakap ng isang lalaki. Biglang napalitan ng asim ang mukha ni Clint nang makilala ang yumakap sa dalaga. Si Ray. Kaagad lumapit si Clint dito upang marinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Gulat naman si Zoe dahil sa biglaang pagyakap sa kanya ni Ray at inis niyang inalis ang pagkakayakap nito. Ano ba, Ray? Bigla-bigla ka na lamang nangyayakap yan. Surprised. Flowers for you, Zoe. Congratulations. And finally, nakapagtapos na tayo ng pag-aaral. Thank you, pero hindi ko na matatanggap yan. Kita mo namang marami na akong bitbit na bulaklak, hindi ba? Ganoon ba? Sige, dadalhin ko na lang ito papunta sa inyo. What? Sasama ka sa bahay namin? Oo naman, hindi mo ba alam? May usapan ng mga magulang natin na doon tayo mag-celebrate. Magluluto daw ang tita para sa ating lahat. I can't believe this. Inis na wika ni Zoe at sabay pa silang napatigil nang marinig ang isang tikhim mula sa kanilang likuran. Hi Zoe. Pasensya ka na kung sumali ako sa usapan ninyo. Para sa'yo ito. Nahihiyang wika ni Clint. Napataas naman ang kilay ni Ray at pilit inaalala kung saan nakita ang kaharap. Segundo lamang ang lumipas at napasinghap si Ray nang maalala niya si Clint. Cashier boy, ikaw nga. Teka, paano mo nakilala si Zoe? Akala ko ba'y hindi mo siya kilala? Hi sir. Ang totoo niya na hindi ko talaga kilala nung una si Zoe. Enough, Clint. Bakit ka ba nag-explain sa lalaking yan? Tara na at sa labas tayo mag-usap. Sabat ni Zoe at mabilis na hinawakan ng kamay ni Clint papunta sa labas ng paaralan. Inis na inis pa rin ang reaksyon ni Zoe, kaya marahang napangiti si Clint. Okay na. Huwag ka nang magalit at nawawala ang cuteness mo. Napatigal naman si Zoe at biglang kumalma ang reaksyon. Siya kasi masaya na ako kanina kasi nakita na kita. Pero pumunta pa dito yung asungot na yun. Pero teka, akala ko talaga hindi ka pupunta sa graduation ko. Bakit mo naman naisip yun, Zoe? Kasi, di ba, hindi mo nagustuhan ang gift ko? Huwag ka naman sanang manliit sa sarili mo, Clint. Dahil para sa'yo talaga ang motor na yun. Hindi rin kita minaliit at concern lang talaga ako sa'yo. Tumawa muli si Clint at hinawakan ng kamay ni Zoe at binigay nito ang isang basket na prutas. Hindi mo pa tinatanggap ang gift ko. Pasensya ka na at kung hindi ito bulaklak ha. Alam kong kakaiba itong gift ko kaya sana'y magustuhan mo. Ano ka ba? Masaya nga ako rito Napaka-practical ng gift mo. Masaya ako tuwing nakakatanggap ng bulaklak. Pero mas natutuwa ako makita itong bitbit mo para sa akin. Salamat ha. At least dito, mabubusog ako. Nakadama ng tuwa si Clint sa naging sagot ng dalaga. Sa mga sandaling iyon, ay mas lalo pa siyang nahulog kay Zoe dahil sa ugali nito. Magsasalita pa sana siya nang biglang lumapit sa kanya mga magulang ni Zoe. Sumakay na kayo sa van, Iho. Sa bahay na tayo mag-usap-usap. Saad ng Don kay Clint. Umusbong naman ang kaba sa dibdib ng binata. Mom, Dad, hindi na ako sasabay sa inyo. Kay Clint na lang po ako sasabay dahil may dala siyang motor. Susunod din lang kami. Sigurado ka, Iha?
Tanong naman ng kanyang ina. Mom, don't worry. Girl Scout ata tong anak mo. Sige na po at susunod kami. Sige, sa amin sasakay ang buong pamilya ni Ray kung ganun. Sabat naman ng kanyang ama. Napahirap naman si Zoe at hindi na sumagot pa. Yumuko rin si Clint bilang paalam sa mga ito. Naunang umalis ang van ng pamilya ni Zoe, kaya dumiretso na ang dalawa sa motor na nakapark lamang sa gilid. Inalalayan ni Clint si Zoe para hindi ito malaglag sa motor. Nang makitang nakaupo na si Zoe ng maayos, ay saka pa lamang niya pinaandar ang motor. Sundan mo lang ang van ni Daddy Clint, pero pwede namang dahan-dahan lang ang takbo natin para mahaba pang oras na magkasama tayo. Ngiting wika naman ni Zoe na kinangiti ni Clint. Hindi ba tayo hahanapin kapag matagalan tayo? Siyempre hahanapin, ikaw naman. Pero wag lang masyadong mabilis lalo na't unang beses kong makasakay ng motor. Ganun ba? Kumapit ka sa bewang ko para hindi ka mahulog. Okay lang siguro kung mahulog ako, no? Handa ka naman sigurong saluhin ako. Biro pa ni Zoe na sineryoso naman ang binata. Hindi ka agad nakasagot si Clint, kaya natawa ng malakas si Zoe. Ikaw naman, joke lang. Masyado ka namang seryoso sa buhay. Bilisan mo na ang pagpapatakbo at naiiwan na tayo ng van. Sige Zoe, pasensya na. Napangiti na lamang ang dalaga habang ini-enjoy ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Pagdating ng mansyon na inalula ang mga mata ni Clint dahil sa taas ng tayob ng bahay ni Zoe. Dito ka nakatira, Zoe? Gulat na tanong ni Clint. Yup, pero hindi ko to bahay, no? Kina mommy at daddy to. Balang araw magkakaroon din ako ng bahay na matatawag kong akin talaga. Tara na sa loob. Napatango na lamang si Clint at lalong nakaramdam ng paniliit nang makatapak sa marmol na bahay ng kaibigan. Hindi mapigilan ni Clint na mapalingon sa bawat sulok ng bahay dahil sa ganda at aliwalas ng mansyon. Dinala siya ni Zoe sa terrace ng bahay at doon sila umupo. Welcome to our humble home, Clint. Dito muna tayo habang naghahanda pa sina mommy sa kusina. Zoe, mukhang hindi yata ako bagay sa bahay na to. Puro mayayaman ang bisita mo at parang naligaw lamang ako dito. Ay naku Clint, huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Mag-usap na lamang tayo dito at maya-maya na tayo bababa. Sabihin mo sa akin ang plano mo after this. Plano? Saan? Ngayon, anong plano mo ngayong nakatapos ka na ng kolehiyo? Napatigal si Clint ngunit agad ring napangiti. Nais kong magtrabaho pa rin sa tindahan, pero full-time na dahil mas malaki ang sasahurin ko nun. Bakit hindi ka nalang mag-apply sa kumpanya namin? Tuturuan ako ni Dad sa trabaho dun, lalo pat magiging akin na ang kumpanya nila. Pero alam mo bang wala akong balak na tanggapin ng kumpanya? Kasi di ba babae ako. Tsaka naniniwala kasi ako na mas maganda ang takbo ng negosyo namin kapag lalaki ang magtataguyod nito. Tumawa ng marahan si Clint dahil natutuwa siyang tignan ng dalaga tuwing nagsasalita ito. It's your company, kaya natural lamang na mapupunta ito sa'yo. Tsaka mas gusto kong magtinda sa convenience store, Zoe. Hindi naman ako habang buhay na magtatrabaho dun. Plano ko lang namang mag-ipon ng pera para may pang-exam ako. Okay. Naiintindihan ko, Clint. Pero kapag kailangan mo ng stable job ay huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa akin, okay? Hindi naman kasalanan kung lumapit ka rin minsan sa kaibigan mo. Thanks, Zoe. Napakabuti mo sa akin mula pa man noon. Hayaan mo't makakabawi rin ako sa'yo. Talaga? Ibig mong sabihin hindi mo isasauli yung regalong binigay ko sa'yo? Oo, baka pag sinauli ko pa ay maging rason pa yun para hindi mo ako kausapin . Napahalakhak na lamang ng tawa si Zoe at tuwang-tuwa na niyakap si Clint. Ang hindi alam ng dalawa ay may mga dalawang pares ng mata ang nakatingin sa kanila. Ngayon lamang natin nakita ng ganyan kasi ang anak natin, honey. Mali atang pangunahan natin siya sa desisyon niya sa buhay. Malumanay na wika ng Donya habang nakatingin sa kanyang anak. Wala tayong ibang hangadhan kundi ang mapabuti ang anak natin. Kapag ahayaan natin siya sa desisyon niya, baka kung saan lang natin siya pulutin. Ray is good for her, honey. Alam nating dalawa yan. At alam nating makakatulong si Ray sa kumpanya natin. Hindi na lamang umimik ang ginang at hindi nilubayan ang tingin ng anak. Maya-maya pa'y pinatawag na sina Clint at Zoe dahil magsisimula na ang kanilang celebration. Sabay namang bumaba ang dalawa sa terrace at dumiretso na sa kusina. Titig na titig naman kay Clint ang buong pamilya ni Ray. Welcome to our family, Clint. Everyone, si Clint, kaibigan ng anak ko.
Inimbitahan namin siya ng asawa ko dahil siya lang naman ang nag-iisang kaibigan ni Zoe. And besides, Ray is already here. Tumango naman ang pamilya ni Ray. Naniningkit ang mga tingin ni Ray sa dalawa na tila may napapansin na kakaiba. Napataas ang kilay ni Zoe nang mapansin niya mga titig nito sa kanila. Kaya naman kaagad na nag-iwas ng tingin si Ray. Ilang sandali pa'y nagsimula na silang kumain. Napansin ng Donya na hindi gaanong kumain si Clint, kaya tinawag niya ito. Is everything alright, iho? Ayaw mo ba ng hinanda namin? Nagulat naman ang lahat, lalo na si Clint, kaya nalilito siya sa isasagot. Gusto ko po, tita. Busog lang po talaga ako dahil galing din kami sa labas ng pamilya ko kanina. I see. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong kainin, okay? Ipagluluto kita. Hindi na po, tita. Masasarap po lahat ng hinanda ninyo. Tumango na lamang ang Donya at pinagpatuloy na rin ang pagsubo ng pagkain. Naunang natapos kumain si Clint at sumunod naman sa kanya ang Don. Maya-maya pa'y nilapitan si Clint ng Don at sinabing mag-usap sila sa labas. Biglang nakadama ng kaba si Zoe para sa kaibigan niya, pero ngumiti lamang ang binata sa kanya. I'll be back. Huwag kang mag-alala at hindi ako aalis nang hindi nakakapagpaalam sa'yo. Bulong ni Clint sa dalaga, kaya kumalma kaagad ito. Naunang lumabas ng mansyon ng Don at sumunod naman si Clint dito. Dumiretso sila sa hardin ng bahay at doon nakita ni Clint na marami palang tanim na bulaklak ang pamilya ni Zoe. Maupo ka, iho. Huwag kang matakot sa akin dahil hindi kita sasaktan. Ngiting wika ng Don. Sumunod naman si Clint sa utos ng Ginoo at huminga ng malalim. May gusto ka ba sa anak ko, Clint? Walang paligoy-ligoy na tanong ng Don. Opo, sir. Alam mo bang, natutuwa kaming malaman na sa wakas ay nagkaroon na rin ng kaibigan ng anak namin. Kasi hindi yan pala kaibigan na bata. Kahit sir na masugid niyang maliligaw ay hindi pa rin makuha-kuha ang puso ng batang yan. Pero iho, iniisip lamang namin ng tita mo ang kinabukasan niya. Ramdam namin na may gusto sa iyo ang anak namin. Dahil mula nang nakilala ka niya ay, bukang bibig ka niya sa amin. Ang sa akin lang ay, ayokong maranasan ng una kaiha ang naranasan ng mommy niya noon. Napayuko si Clint dahil naiintindihan niya kung anong pinupunto ng Don. Naiintindihan ko po, sir. Pero nais ko rin po sanang malaman niyo na may pangarap po ako sa buhay. Bata pa lamang ako ay nasanay na ako maghanap buhay para sa mga kapatid at nanay ko. Nais ko ring may ahon sila sa kahirapan nang walang tulong galing sa kahit na sino mang tao. May prinsipyo po akong tao, sir. Naiintindihan ko po kung bakit mas gusto niyo si Ray para kay Zoe. Napahinga ng malalim ang Don at tumango. Alam kong mabait kang bata, iho, at alam kong marami kang pangarap sa buhay. Masaya akong malaman ng lahat ng ito. Hindi ko na muna isasarado ang pinto. Malay natin kung anong posibleng mangyari sa hinaharap. Biglang umaliwalas ang mukha ni Clint at napatitig sa Don. Bigla siyang nabuhayan ng dugo sa mga oras na yon at hindi mapigilang mapangiti. Salamat po. Hindi naman po ako nagmamadali eh. Marami pa akong kailangan patunayan sa buhay, sir. Mabuti naman. Bumalik na tayo sa loob dahil kanina patingin ng tingin sa bintana ang dalaga ko. Natawa naman si Clint at lumingon sa bintana at nahuli pa niyang nakamasid sa kanila si Zoe bago ito magtago. Sige po, mukhang kung ano-ano na naman ang iniisip ng anak ninyo. Tumawa na rin ang Don at nauna nang tumayo. Nasa likuran pa rin ng Don si Clint at pumasok na sila sa loob ng bahay. Pagdating nila sa kusina, ay kaagad hinawakan ni Zoe ang kamay ni Clint sa ilalim ng mesa. Anong sinabi ni Daddy? Tinakot ka ba niya? Nagalit ba siya? Bulong ni Zoe sa binata. Bakit mo naman iniisip yan? Kinikilala lamang ako ng daddy mo. He's a good man, Zoe. Tila nabunutan naman ang tinik si Zoe at umupo ng maayos. Napakagat naman sa ibabang labi niya si Clint dahil hindi pa rin binibitawan ng dalaga ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Hindi niya maiwasang kiligin sa mga oras na yon. Hanggang sa magdesisyon na ang pamilya ni Ray na uuwi na, kaya tumayo na rin si Clint at Zoe. Uuwi na rin po ako. Salamat po sa masarap na pagkain. Paalam ni Clint sa mag-asawa. Anak, ihatid mo na sa labas si Clint at aakyat na kami ng daddy mo sa taas. Sige po, Mom. Sa labas na po muna kami. Okay. Mag-ingat ka sa pag-uwi, iho. Madilim na sa labas kaya dahan-dahan lang sa pagpapatakbo ng motor. Ani ng Don. Maraming salamat po. Tumango na ang Don at sabay nang umakyat ang mag-asawa
sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Samantalang si Clint at Zoe naman ay nakangiting lumabas ng mansyon at dumiretso sa nakapark na motor. Salamat, Clint. Sobrang saya ko dahil nakaharap mo na ang parents ko. Salamat din sa pag-imbita sa akin dito, Zoe. Kahit may ibang bisita naman talaga kayong inaasahan. Ano ka ba? Parte ka na ng bisita namin kaya okay lang. Maaga pa naman siguro. Pwede pa tayong maglakwatsa muna. Ha? Pero gabi na, Zoe. Baka hanapin ka ng mommy at daddy mo. Ano ka ba? Wala naman tayong pasok bukas eh. Tsaka hindi ka pa papasok sa trabaho mo. Kaya kung pwede lang maglakwatsa muna tayo ngayon. Tatanggi sana si Clint dahil hindi sila nakapagpaalam sa Don at Donya. Pero bigla na lamang lumungkot ang mukha ni Zoe. Teka, Zoe, bakit ka naiiyak? Gusto mo ba talagang mag-aliw-aliw ngayon? Huwag na, mukhang ayaw mo naman eh. Mangiyak-iyak na wika ng dalaga. Zoe naman. O sige, ganito na lang. Ibabalik din kita kaagad at baka mapagalitan pa ako ng daddy mo, okay? Tsaka baka papasok pa ako bukas ng maaga sa tindahan dahil full-time na ang trabaho ko. Umaliwalas naman kaagad ang mukha ni Zoe at napangiti ito. Sige, kahit isang oras lang. Gusto lang kitang makasama. Napapailing-iling na lang si Clint na sumakay ng motor. Nang maramdaman niya ang yakap ni Zoe sa kanyang likuran, ay pinatakbo na niya ito. Nilibot lamang nila ang buong syudad hanggang sa lumipas ang isang oras. Maya-maya ay biglang bumagsak ang malakas na ulan. Napasigaw sa gulat si Zoe at napayakap ng mahigpit sa binata. Saan tayo pupunta, Clint? Mababasa tayo. Sigaw ni Zoe. Naguguluhan naman si Clint dahil malayo pa ang bahay nila Zoe at wala rin silang makitang tindahan o waiting shed na pwede nilang silungan. Hanggang sa mapansin ni Clint na malapit lang pala sila sa tulay, kung saan naroon lang sa ibaba ang kanilang kubo. Nagdadalawang isip si Clint kung dadalhin niya ba doon si Zoe o iuwi na lamang ito sa kanila kahit mabasa sila. Pero naisip rin ni Clint na baka magkasakit pa silang pareho kapag magbababad sila sa ulan. Kaagad nilang tinungo ang tulay kung saan nakatirik ang kanilang bahay. Hawak kamay nilang pinababa ni Zoe ang motor. Teka, nasaan tayo? Tanong ni Zoe nang makitang madilim ang kanilang pupuntahan. Magtiwala ka sa akin, Zoe. Hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa'yo. Tumango na lamang si Zoe. Nagulat siya nang may biglang binuksan na maliit na pintuan si Clint. Dito ka nakatira? Bulong ni Zoe. Oo, tulog na sila nanay at mga kapatid ko, kaya madilim na ang paligid. Dahan-dahan lang sa paglalakad, nasa unahan ng kwarto ko. Tumango muli si Zoe at pilit inaaninag ang nilalakaran. Hanggang sa marating nila ang isang silid na gawa sa kawayan at manipis na kurtina lamang ang tanging pintuan. Maupo ka, Zoe. Kukuha lamang ako ng damit at sisindihan ko muna ang lampara. Sige, Clint. Ang lakas ng ulan. Hindi ba tataas ang tubig dito? Hindi naman, Zoe. Pasensya ka na kung dito kita dinala. Hindi ko kasi alam kung may waiting shed pa ba sa unahan. Baka magmukha lamang tayong basang sisiw kapag maghahanap pa tayo ng masisilungan. It's okay, Clint. Mauna ka nang magbihis. Teka, kukuha lamang ako ng tubig. Mainam na uminom muna tayo ng tubig para hindi tayo magkaroon ng sipon. Magpalit ka muna ng damit, oh. Ani ni Clint, sabay abot ng damit. Kaagad naman itong tinanggap ng dalaga at mabilis na nagbihis nang makitang lumabas na ng kwarto ang binata upang kumuha ng tubig. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nakabalik na si Clint na may bitbit na isang basong tubig. Nang mainom ito ni Zoe ay kaagad na tumalikod si Clint, hindi para lumabas kundi para magbihis. Napasinghap si Zoe nang makita ang likod ng binata na tila walang pakialam na nagbibihis sa kanyang harapan. Napaiwas na lamang siya ng tingin dahil bigla na lamang nag-init ang kanyang buong katawan. Giniginaw ka ba, Zoe? May jacket ako dito. Don't worry, hindi ko pa ito nagagamit. Pati ang suot-suot mong damit. Ha? Hindi. Okay na ako, Clint. Palipasin na lang muna natin ang ulan bago ako umuwi. Baka may bus pa ngayon at magbus na lamang ako. Hindi pwede, Zoe. Iyahatid kita sa inyo. Magkasama tayong umalis kanina, kaya magkasama rin tayong babalik sa inyo. Dito na lang muna tayo sa maliit kong kwarto. Hindi na umimik si Zoe at tumango na lamang. Naiilang ang dalaga sa oras na yon dahil sobrang tahimik ng lugar at tanging lagapak lamang ng ulan ang kanilang maririnig. Dahan-dahang tumabi si Clint kay Zoe at tila ba pati ito ay nakaramdam din ng pagkailang.
Pasensya na. Bulong ni Clint habang nakatingin sa maliit na lampara. Bakit? Hindi mo naman alam na uulan ngayon. Tsaka ako ang may gusto na mag-joyride tayo ngayon. Sorry, Clint. Kung nakinig lang sana ako sa'yo kanina. Hindi yun, Zoe. Pasensya na dahil mahirap lamang ang kaibigan mo. Kung si Ray lang siguro ang kasama mo ngayon, baka dinala ka na niya sa magandang lugar at hindi dito sa baba ng tulay. Namangha naman si Zoe sa narinig at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Clint. Kahit kailan, hindi ako magsisisi na naging kaibigan kita, Clint. Hindi ako tumitingin sa estado ng buhay. Alam mo ba kung bakit naging malapit ako sa'yo? Dahil sa pagiging totoo mong tao. Napatitig ng seryoso si Clint kay Zoe at bigla na lamang lumakas ang kabog ng kanyang puso. Tila ba nabingi si Clint ng mga oras na yon at lalo pang lumakas ang kabog ng kanyang puso nang pisilin ni Zoe ang kanyang kamay. Clint, may tanong ako. Kapag ba dumating ang araw na may aaminin ako sa'yo, hindi ba magbabago ang pakikitungo mo sa akin? Ano bang klaseng tanong yan, Zoe? Ikaw lang ang kaibigan ko dito. Babaguhin ko pa ba ang pakikitungo ko sa'yo? Hindi natin alam, Clint. Ano ba kasi ang aaminin mo, Zoe? Pwede mo namang sabihin sa akin ngayon pa lang. Ayoko. Hindi pa ako handa. Saka na siguro kapag handa na ako sa lahat. Tumango si Clint at siya naman ang humawak sa kamay ni Zoe. Kung ganun ay, ako na muna ang aamin sa'yo. Nagulat naman ang dalaga at napatitig rin ang husto sa mga mata ni Clint. Hindi ko alam kung kailan ko ito naramdaman. Pero Zoe, gusto kita. Gustong-gusto kita at nagsiselos ako kay Ray. Nagsiselos ako dahil alam kong mas lamang siya sa akin pagdating sa magulang mo. Ano naman ang laban ko doon, di ba? Mayaman siya at mahirap ako. Napakurap naman si Zoe nang marinig ang sinabi ng binata. Hindi siya makapaniwala sa inamin ni Clint sa kanya. Mas lalo pang lumakas ang buhos ng ulan, kaya napahawak na mahigpit si Zoe sa kamay nito. Totoo ba? Gusto mo ko? All this time, pareho pala tayo ng nararamdaman? Anong? Seryoso ka ba, Zoe? Oo naman. Gusto kita, Clint. Gustong-gusto din kita. Ito ang nais kong sabihin sa'yo. Hindi ko rin alam kung kailan ko ito naramdaman, pero sigurado akong ikaw ang gusto ko at hindi si Ray. Kanina habang kinakausap ka ni Daddy, natatakot ako na baka umalis ka at hindi ka na magpakita sa akin. Kilala ko ang daddy ko. Nung sinabi ko sa kanila na may kaibigan akong nagtatrabaho sa isang convenience store, ay nabahala sila ng husto. Pero huwag kang mag-alala dahil alam kong gusto ka ni Mommy. Mahirap lang din si Mommy nung nakilala niya si Daddy. Kaya alam kong boto si Mommy sa'yo. Hindi makapaniwala si Clint at natawa habang hawak-hawak ang kamay ng dalaga. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mahihiya sa oras na dozo. Sa ganitong lugar pa talaga natin inamin ang nararamdaman natin sa isa't isa. Wala akong pakialam, Clint. Ang importante ay alam mo na ngayon ang nararamdaman ko at ganoon ka rin sa akin. Hindi ako magmamadali, Clint, dahil alam kong may pangarap ka pa para sa pamilya mo at ganoon din naman ako para sa aking sarili. Pero nais kong malaman mong nasa likuran mo lamang ako, palaging handang umalalay sa'yo. Isang ngiti ang pinakawala ni Clint at dahan-dahang nilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Zoe. Ilang saglit pa ay sabay na pumikit ang kanilang mga mata at naramdaman na lamang nila pareho ang paglapat ng maiinit nilang labi. Tila tumigil ang takbo ng kanilang mundo sa mga oras na yon. Walang humpay na kasiyahan ang nararamdaman nilang dalawa. Unti-unti namang napakapit si Zoe sa balikat ni Clint hanggang sa naghiwalay ang kanilang mga labi. Liligawan kita, Zoe, at liligawan ko rin ang magulang mo. Ipapakita ko sa kanila na karapat-dapat ako na maging boyfriend mo kahit mahirap lamang ako. Kaya kong pagsabayin ang pangarap ko para sa pamilya ko at ang pangarap ko para sa'yo. Naiyak sa tuwa si Zoe, kaya napayakap siya kay Clint. Tutulungan kita, Clint. Tutulungan kitang makamit mo ang mga pangarap mo para sa pamilya mo. At sabay nating aabutin ang pangarap natin para sa isa't isa. Tumango lamang ang binata at hinagkan muli sa labi si Zoe. Mukhang hindi ko na kailangan magpaligaw dahil alam mo naman na ang oo ang sasagot ko, Clint. Natatawang wika ni Zoe sa kanya. Habang walang tigil ang ulan, ay siya namang walang tigil ang kanilang kwentuhan. Ilang sandali pa'y habang nagsasalita ang binata, ay nakatulog na pala ang katabi niyang si Zoe. Magkayakap silang dalawa habang nakahiga sa kama. Maya-maya pa ay bumangon si Clint
para kunin ang cellphone ng dalaga at agad tinawagan ng ama nito. Hindi naman nagtagal ay sumagot ang Don sa kabilang linya. "Hello sir, pasensya na po kung napatawag ako." "Clint, bakit nasa iyo ang cellphone ng anak ko? Umalis rin ba siya? Sumama ba siya sa'yo?" Takang tanong ng Don. "Pasensya na po kung hindi kami nakapagpaalam kanina. Hindi po namin inaasahan na uulan ng malakas. Pero wag po kayong mag-alala dahil nasa amin po si Zoe. Ibabalik ko po siya ng buo sa inyo bukas ng umaga. Siguraduhin mo lamang, iho, dahil nag-iisang anak namin yan ng tita mo. I will count on you. Salamat at tumawag ka sa akin." Napatango na lamang si Clint kahit alam niyang hindi siya nakikita ng Don. Masaya siya dahil pinagkatiwala nito ang anak sa kanya. Kinabukasan ay maagang nagising si Clint at planong ipagluto si Zoe ng almusal. Ngunit nagulat na lamang siya nang makitang wala na sa kanyang tabi ang dalaga. Paglabas niya sa kanyang kwarto, ay nakita niya itong nakikipagtawanan sa kanyang ina at mga kapatid, na tila ba aliw na aliw sa ginagawa. Tinuturuan ng ginang si Zoe sa pagluluto. Napaupo si Clint at masayang pinanood ang dalawang babaeng importante sa buhay niya. Maya-maya pa ay tapos na nga silang magluto ng kanilang almusal. "Gusto ko siya, iho. Bukod sa maganda, mabait pa." Ani ng ginang nang lumapit ito kay Clint. Kaagad namang namula ang mukha ng binata sa kilig na nararamdaman. Pagkatapos nilang kumain, gaya ng pinangako ni Clint sa Don, ay hinatid niya si Zoe sa mansyon. Ayaw pa sanang umuwi ng dalaga, pero ang nanay na mismo ni Clint ang may sabi na magpahatid na siya dahil baka hinahanap na siya ng mga magulang niya. Nakangiting niyakap ni Zoe ang ginang bago siya umalis. Pagdating sa mansyon, ay isang tapik lamang sa balikat ang natanggap ni Clint sa ama ni Zoe. "Minsan lamang kami makatagpo ng lalaking katulad mo, iho. Ipagdarasal namin ng asawa ko na sanay kayo ng anak ko hanggang sa huli." Wika ng Don. Isang mahigpit na yakap naman ang nakuha ni Clint sa ina ni Zoe. "Alam kong ikaw ang para sa anak ko. Unang kita ko pa lamang sa iyo, iho. Hindi na ako makapaghintay na maging isang pamilya tayo." "Maraming salamat po, tita. Pangako ko pong hindi ko sasaktan ng anak ninyo at magtutulungan kaming dalawang abutin ang aming mga pangarap." Isang buwan pa ang lumipas. Nakapasa si Clint sa pagsusulit bilang ganap na guro. Masaya ito ang ipinagdiwang ng pamilya ni Clint at pamilya ni Zoe. Ang buong akala ni Clint ay pagiging guro ang magiging trabaho niya, base na rin sa natapos niyang kurso. Pero laking gulat na lamang niya nang alukin siya ng Don ng mataas na pwesto sa kanilang kumpanya. Malaki ang tiwala ng buong pamilya ni Zoe sa kakayahan ni Clint. Nung una ay ayaw pa sana itong tanggapin ng binata, pero kalaunan ay pumayag na rin siya dahil pinangako sa kanya ng Don na tutulungan siya nito hanggang sa masanay siya. Alam din ni Clint na nasa likod lamang niya palagi ang babaeng minamahal. Mabilis lumipas ang panahon dahil malaki-laki na ang sahod ni Clint sa kumpanya, ay nakapagpatayo na rin siya ng sariling bahay para sa kanyang pamilya. Nabigyan na rin niya ng sariling negosyo ang ina upang hindi na ito mamroblema sa pera. Tuluyan na rin nilang nilisan ang kanilang kubo sa gilid ng tulay at naninirahan na sila ngayon sa isang malawak na subdivision. Samantalang si Ray naman ay tumigil na sa kakahabol kay Zoe dahil nakita nitong si Clint ang nakatakda para sa dalaga. Hanggang sa lumipas ang ilang taon ay kinasal na rin ang dalawa sa simbahan kasama ang mga taong importante sa kanilang buhay. Hindi pa rin makapaniwala si Clint na naging asawa niya si Zoe, na isang nagpapanggap na lalaking pumasok sa tindahan kung saan siya dating nagtatrabaho. Ngayon ay naniniwala na siya na kapag ang isang tao ay para sa'yo, gagawa at gagawa ng paraan ng panahon para magkatagpo kayo.